Nagkakasakit na ang mga bata sa isang barangay sa Glan, Sarangani. 4 na araw na silang hirap sa supply ng malinis na tubig mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Saksi si Maki Pulido. Mula sa highway, sakay ng motorsiklo, nasa 30 minuto ang biyahe hanggang sa sentro ng barangay Kaltuad sa Glan, Sarangani. 4 na ilog ang tatawirin bago makarating dito. Sa drone footage, makikita ang lawak ng tinabunan ng gumuhong lupa sa 2 purok ng barangay. Akala namin na hindi kami maipiktahan kasi po doon sa amin normal. Mga after half hour, nakita na po namin yung bundok gumuho. 3 residente yung natabunan ng lupa ng gumuho, yung bahaging yon ng bundok kung nasaan yung 2 purok ng barangay na ito. Pero parang nawawalan na sila ng pag-asa na ma-recover pa yung labi ng mga natabunan ng landslide dahil sa kawalan ng special equipment. Asawa ni Romel ang isa sa nabaon sa gumuhong lupa. Tungkol sa kalawam sa yuta, ma'am. Dahil po daw malalim yung lupa na malalim daw po yung lupa na anuhan sa kanyang asawa at bayaw. Kaya po hindi makuha na. Kaya po rin wala mong magawa ang mga tao. Mula nang lumindol noong Lunes ng umaga, marami na sa mga bata ang may diarrhea at lagnat dahil daw sa maruming tubig. Isa sa kanila ang 3 taong gulang na anak ni Maylene. Yung tubig namin, brown na to po talaga hanggang lumabas na po yung putik na inom na po talaga namin. Wala na po kaming choice eh. Nanghihina na ang panganay ni Maylene pero wala siyang mapainom na gamot. Yung health center po namin, ubos na po talaga yung mga gamot doon. At saka kailangan po namin yung tulong po kasi yung kita nyo naman po, yung kalsada namin, sobrang hirap na po talaga pumunta. May mga senior citizen ding namamaga ang mga paa nang madapa noong lumindol. Sabi ni Lola Nita, 73 years old, tinitiis na lang niya ang sakit dahil maliban sa napakalayo nila mula sa poblasyon, wala silang pera. Mahirap maglakad. Way kwarta na mo. Diri lang may. Sa tansya ng mga residente, nasa 50 bahay sa 2 purok ang gumuho o tinangay ng landslide matapos lumindol. Ang mga nawala ng matitirhan, nakikisilong ngayon sa kanilang mga kaanak sa sentro ng barangay. Sobra kaming naghirap. Unang-una po, financially. Wala na kaming makukuhang pagkain doon sa area namin. Inabutan namin sa poblasyon ng kapitan ng barangay Kaltuad habang sinusundo ang relief packs at gamot para sa kanyang mga kabarangay. Naihatid na ang inisyal na tulong nitong hapon. Ang barangay Pangyan naman, malapit man sa highway, naghihintay pa rin ng tulong ang marami sa mga residente. Ang mga nasiraan ng bahay, nasa gilid ng kalsada, nagsisiksikan sa ilalim ng mga trapal o pinahiram na tent. Ang mga may sakit tulad ng asawa ni Surya na tumaas ang presyon, hindi makapagpagamot. Kahit piso walang laman yung bursa namin mag-asa. Dalhin sana namin sa ospital kaso wala kaming sasakyan, wala kaming pera, ma'am. Kaya, ayan, nagdasal na lang kami lahat dito para maging maayos yung asawa ko. Sa barangay Calabanit, malalaking bitak sa lupa ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol. Hindi madaanan ng ilang bahagi ng barangay. Kailangan ng mga residente ng maiinom na tubig at pagkain, lalo na ang bigas. Ayon naman sa DSWD, tuloy-tuloy ang paghatid nila ng tulong. Around 20,000 family food packs na napadala natin sa Glan. Ang estimate namin, another 40,000 na mapapadala namin sa mga darating na araw. Ngayong Biyernes, isinakay sa BRP Corregidor ang 20,000 family food pack para sa mga apektado ng lindol sa Glan, Sarangani at General Santos City. Sa Gensan, ilang lugar ang pinerwisyo ng baha hanggang binti ang tubig sa barangay San Isidro. Sa barangay Lagaw, sa labas pa rin ng bahay natutulog ang ilang residente ng isang subdivision. Hindi po namin in-expecto na ganito po nangyari kasi dugot awis po yung namin dito po. Tinayo ng bahay. Hingi lang namin sana, sir, na mapansin din kami at mabigyan dito ng ayuda. Lalo na po ang kailangan namin ay pagkain
tubig, inumin. At the same time, ang 10 kay hindi talaga kami secure diyan po sa cover court. Nag-una talaga nagtuloy yung mga private na mga sektor, katulad ng mga simbahan, meron din tayong mga business. So, yun ang nauna namin. And then, yung kahapon, so nakaraan, mayroon unti-unti dumarating galing sa gobyerno. Di bababa sa 55 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, ayon sa Office of Civil Defense. Kabilang ang 10 taong gulang na lalaking natagpuang patay sa isang resort. 31 naman ang kabuuang nawawala. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.